Sa interview kay dating Senador Sonny Trillanes, medyo mahaba-haba yung interview kay dating Senador Sonny Trillanes eh. Pero ang interview kay dating Senador Sonny Trillanes, tinanong siya, sino ba ang posibleng maging kandidato ng grupo ni Sara, ng Duterte? Sino ba kaya ang pwedeng maging Vice President ni Sara? Yun, tinanong kay dating Senador Sonny Trillanes yan. Alam niyo kung anong sagot ni dating Senador Sonny Trillanes? Ah, ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, hmm, ah, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Hmm, ah, ano ito? Ang tunog niya, sabi niya, si Marcoleta. Si Marcoleta umano ang matunog na posibleng ginugroom na posibleng maging Vice President ni Sara. Ha? Yan yung ayon kay dating Senador Sonny Trillanes yan ha. Alam naman natin si dating Senador, alam naman, tawagin ko na lang Sentry. Alam naman natin si Sentry, si Senador Trillanes, ano yan eh. Malawak ang network niya ng ng mga intelligence. Ha? Galing niya ng military, ng Navy, galing niya ng PMA, alam niya ang namumonitor niya yan. Mayroon siyang mga assets, informers na nagpo-provide sa kanya ng information. Lalo na ngayon, talagang nakadedicate si dating Senador Sonny Trillanes na mapigilang manalo si Sara sa 2028, mapigilang makabalik ang Duterte sa 2028. Kaya minomonitor niya ang galaw niya. At ayon sa kanya, ang namomonitor niya si Marcoleta. Pwede yan, posible talaga yan. Bakit kasi kung si Bongo ang gagawing kandidato ni Vice President ni Sara, kung si Bongo, unang-una si Bongo, ano yan eh, maraming ibabatong issue diyan, corruption, kahit sa AG case involved siya doon, siya ang tagabigay ng reward. Maraming issue kay Bongo. Hindi na uubra yung mga malasakit yung pagkukunwari niya na ang bisyo ay magserbisyo. Pag Vice President ka, one-on-one na laban yan, pupuruhan ka dyan. At marami siyang marami siyang mga katiwalian. Kahit yung sa AGK, sinasabi hindi siya involved doon. Sa kanya dumadaan ang order ni Duterte. Yung mga reward doon sa mga nagsagawa ng mga pagpatay, siya rin ang nagpapadala, nagbibigay. Wala. Ano yan si Bongo. Saka, ang Bongo, Duterte din yan. Wala namang madadagdag na boto, halos yan. Ang supporters ni Sara at ni Bongo, iisa lang. Dapat pag kumuha ka ng Vice President mo, makakadagdag ng boto. Si Marcoleta naman talaga, Duterte yan. Pero Iglesia ni Cristo ang niyan, ang base niyan. Kailangan mong makuha ang suporta ng Iglesia ni Cristo para kay Sara at sa Vice President niya. Makukuha lang ni Sara yung suporta ng Iglesia ni Cristo pag ang Vice President niya si Marcoleta. At magdadagdag ng boto si Marcoleta kasi hindi naman lahat ng Iglesia ni Cristo ay Duterte. Pero pag Sara Duterte Marcoleta, inaasahan nila ang Iglesia ni Cristo ay susulido. Kaya ano yan mga kabunyog, tama yung sinasabi ni Trillanes. Ano yan, malamang talaga si Marcoleta. Kita nyo naman ngayon, pumapapil si Marcoleta, o yun, nagpipress con sa kasi Aimee. Si Bongo kasi, malakas si Bongo, na chair. Pero, ano yan, maraming isyong lilitaw dyan. Maraming isyong lilitaw dyan. Kaya, ano yun, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, si Marcoleta ang tinitingnan ng kampo ng Duterte na. Mayroon pa daw may binanggit pa siyang isa, si Chis Escudero. Nagpi-present ng sarili niya. Ano rin 'yon, malakas din yan si Chis. Kaya lang ang problema ngayon, pag pumosisyon si Chis na Sara Duterte na siya, Vice President, tutuluyan siya sa mga kaso niya. Tutuluyan siya diyan. Totoo, malakas si Chis na Vice President kasi matagal ng politiko yan. Tumakbo na yan Vice President kay Grace Punon. Pero, maraming bagahe si Chis, katulad din ni Bongo. At saka, pag winarningan yan si Chis, sige, pag tumakbo kang Vice President yan, yung mga kaso mo, kasi sa ngayon, malamang inaariglo ni Chis yung mga kaso niya eh. Kaya hindi siya masyadong pinupuruan ng investigasyon. Pero pag nagdeklara siyang Sara siya, tatakbo siyang Vice President kay Sara, tutuluyan na yan.
Kaya ano, mukhang mas totoo yung sinasabi ni Trillanes na si Marcoleta. Si Amy Marcos naman, gusto ni Amy siyang mag-vice, pero marami kasi sa kampo ng Duterte duda kay Amy, Marcos pa rin anya yan. Kaya hindi si Amy. Si Padilla naman, na-expose kasi si Padilla na walang masyadong alam. Magiging issue sa kanya yan. Vice President ka. Pag may nangyari sa presidente, papalit ka. Ikaw, magiging presidente ng Pilipinas. Palpak ka nga sa pagiging senador. Kaya ano talaga, medyo Marcoleta yung ano nila diyan. Kaya tama si dating Senador Sani Trillanes. Kaya lang imaginein niyo kung Sara Marcoleta yan. Grabe ang mangyayari sa Pilipinas niya. ha? Ah, yung yung sayad ni Sara at yung yabang ni Marcoleta. Yung sayad ni Sara at yung yung anong tawag doon? Yung arugante, si Marcoleta. Kala mo siya na lang lagi ang tama. 'Di ba? Yan yung mangyayari diyan. Lalong masaklap sa Pilipinas yan. At lalong magiging makapangyarihan diyan ang Iglesia ni Cristo. Ngayon pa nga lang makikita mo na ang impluwensya. Lalo na pag si Marcoleta ang vice president niyan. Kaya ano yan, kailangan talaga palakasin natin ang pwersa na hindi manalo si Sara o kung sino man ang vice niya, lalo na't kung si Marcoleta. Yan. Kaya ano ito mga kabunyugman, tama si dating Senador Sani Trillanes. Maghanda na ang mag-unite na ang lahat ng pwersang anti-Duterte. Kung hindi, mananalo yan si Sara, lalo pat si Marcoleta ang vice niyan. Grabe yan. Grabe ang mangyayari sa bansa natin. Magandang araw mga kabunyog mga kababayan, mabuhay po tayo. Sa kampo naman ng mga Duterte, umuugong ang tambalang VP Sara at Senador Rodante Marcoleta. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupustura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Meron ding impormasyon na si Senator Cheese ay nag-a-apply din. But I think ang nangunguna o nakakaalamang dyan ay si Marcoleta. Wala pang pahayag dyan ang bise. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.